Wag na. You will just get tired of it. Hinaway niya ang ilang hibla ng aking buhok sa noo. But I wanna be with you. I pouted again, as if I were a naughty child. Don't be stubborn, princess. Just stay here. I'll be right back, okay? Tangka na siyang aalis sa aking ibabaw, pero mabilis ko siyang niyakap at hinalikan muli sa labi. Napansin ko naman ang kanyang pagngiti. Bilisan mo lang dun ha. Pakiramdam ko ay muli akong bumalik sa pagkabata. Why? Mamimiss mo ako agad-agad? He grinned as if he was enjoying our scene at this moment. Tumango ako pero ramdam ko na naman ang pag-iinit ng aking pisngi. You're blushing again. Muli na naman niyang pinisil ang aking pisngi habang may sinusupil na ngiti sa kanyang mga labi. Tumayo na siya at nagtungo sa closet. Naglabas siya ng ilang peraso ng damit. Wait, Skipper. How are my clothes? What should I wear? Just wear my shirt for tonight. Sure, love, we'll take care of your clothes for tomorrow. What if tomorrow Mommy Sofia asks me why I slept here in your room? Lumingon siya sa akin habang nakangiti. It's up to you what you want to answer. Nagkibit balikat siya. What? Kaagad akong napatayo at nilapitan siya. Ilipat mo na lang ako sa guest room. Halos magpapadyak ako dahil sa inis kay Skipper. No, just stay here in my room. Skipper, magtataka ang mami mo. You didn't even introduce me as your girlfriend. Because she already knew about it. Natigilan ako sa kanyang sinabi. What? Alam ng mami niya? Yeah, so don't worry about it, alright? Change. Inabot niya sa akin ang ilang piraso ng damit. Kaagad ko naman itong kinuha. I'm leaving. Call me if there's a problem, okay? Hinawakan niya ang aking pisngi at muling inangkin ang aking mga labi. Agad akong nangunyapit sa kanyang leeg at sinagot ang maalab niyang halik. Ayaw ko pa sanang huminto, pero nararamdaman ko na ang paglayo niya. Princess, you're teasing me. I may not be able to leave. Ramdam ko ang matindi niyang pagpipigil. Mabilis niya akong binuhat at muling ibanalik sa kama. Hindi pa rin ako bumibitiw mula sa pagkakayakap sa kanyang leeg. I bit my lower lip, kaya naman paulit-ulit siyang nagmura. You don't wanna test me, right? He asked as I noticed his gasping for breath. Nagkunwari akong walang maisagot and bit my lower lip again. God damn it! Kaagad niyang sinunggaban ang aking mga labi na animoy isang gutom na hayop. And this time, based on his actions, I knew there was something inside him that I turned on. Pinigilan ko ang matawa pero naramdaman niya iyon. Silly girl, huminto siya. Skipper! I shouted loudly when he finally undressed me, but I'll admit that I was excited about what he would do to me next. I closed my eyes and let him do what he could do to me. And now I know that my naked body has been laid in front of him. Pero lumipas na yata ang 1 minuto ay wala pa akong nararamdaman. I slowly opened one of my eyes. Sumalubong sa akin ang nakangising si Skipper habang hawak na niya ang kanyang shirt na ipinasusuot niya sa akin. Get dressed, I have to go. Napasimangot na lang ako at bumangon. Siya na ang nagsuot sa akin ng kanyang plain white t-shirt. Ihanda mo yan sa pagbabalik ko, hinding-hindi na kita palalampasin. There was a threat in his voice. I bit my lower lip again. He closed his eyes as if he was running out of patience with me. Pero kaagad ding lumapit at hinalikan ako sa noo. I love you. Take a rest. He whispered in my face so I smiled. I love you too. Ingat ka. I will. He gave me a quick kiss on my lips and then finally got up and left his room. Napahinga na lang ako ng malalim na mayroong ngiti sa mga labi. I don't think I can wait for long his return. The next day I woke up as if someone was watching at me. Iminulat ko ang aking mga mata at mabilis akong napabangon nang mabungaran ko siya. Mommy?
It was too late for me to realize what I had said, but she became more emotional while staring at me with a smile on her lips. She's currently sitting next to me. "Good morning, anak. Did I disturb your sleep?" she asked with a smile. I look out the window with the curtain slightly open at napanganga ako nang makita kong mataas na ang araw sa labas. Kaagad ko ring napigilan ang mapamura. Nakakahiya. Tinanghali ako ng gising. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Sorry tita, tinanghali po ako ng gising. Napakagat ako sa aking labi at ramdam ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. "Just call me mommy." Kaagad akong napatingala sa kanya. "Mommy?" Mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti habang nababanaag ko ang panunubig ng kanyang mga mata. How I love to hear that. It's been 24 years. Napatitig ako sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? It has been 24 years since they took my eldest daughter away from me. Napanganga ako sa kanyang sinabi. May isa pa siyang anak na babae, pero inilayo sa kanya? Pero bakit? Chapter 45. Ano pong ibig niyong sabihin? May isa pa kayong anak? But where is she now? Inilayo siya sa akin. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Do you know where she was taken? We can find her. Sanggol pa lang siya noong ilayo siya sa akin. Matupos ko siyang ipanganak. Tears flowed down her cheeks. Nagsikip ang dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Para bang nakikisabay ang puso ko sa hirap at sakit na kanyang nararamdaman. Do you know who did it? Why was she taken away from you? Ilang beses muna siyang huminga ng malalim bago sumagot. Ang sarili niyang ama. I was stunned and couldn't believe it. Her own father? How did he do that to his own child and wife? Napakasama niya. Ma'am, Ate Selena, magtatanong pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng silid. At puno ng siglang pumasok si Sherlove. Mami Sofia immediately wiped her tears from her cheeks and smiled at her youngest daughter, Sherlove. Does Sherlove know anything about her sister? And what their mother is going through? Could this be the reason kung bakit tila nawalan na ng lakas na magpagamot pa ang kanilang ina? And the skipper, does he also know anything about it? Narito lang pala kayo eh. I've been looking for you for an hour. Kaagad siyang lumapit sa amin. Pasensya na anak, I was just excited for your kuya called earlier that Selena is here. Nakangiti niyang saad kay Sherlove. My cheeks blush at what I heard. I'm really embarrassed, and I'm not sure if what Skipper told me last night, that their mother knows about our relationship, is true. At dito pa nila ako inabutan sa silid ng kanilang anak. This is really embarrassing. You're blushing, ate. Mas lalo akong nagpakatungo-tungo dahil sa panunukso sa akin ni Sherlove. I'm sorry po. Skipper brought me here last night. I told him that I could just stay in the guest room but... It's okay anak, I know. You don't have to explain. At huwag ka na ring mahiya sa amin. Putol ni Mami Sofia sa akin. Ay, alam kaya namin ni Mami kung gaano kapatay sa'yo si Kuya. Oops, I sleep again. Natatawang nagtakip ng kanyang bibig si Sherlove. Napatakip na talaga ako ng aking mukha dahil sa kahihiyan. And then I suddenly remembered that I was wearing Skipper's t-shirt. Oh my gosh. I heard them laughing kaya sobrang kahihiyan talaga ang nararamdaman ko sa ngayon. Pero sa kabilang banda ay hindi rin matumbasan ang nararamdaman kong kaligayahan. Dahil pakiramdam ko ay tanggap na tanggap nila ako sa kanilang pamilya. Halina nga kayo, mag-almusal na tayo bago pa lumamig ang mga nakahain sa mesa.
Napag-aya na ni Mami Sofia. Kaagad naman siyang inalalayan ni Sure Love na makalipat sa wheelchair. Kaagad din akong umalis sa kama at tinulungan sila. Ate, isuot mo na lang muna ang robe ni Kuya. Mamaya na lang kita bibigyan ng damit. Sabi ni Sure Love na tila kinikilig habang pinagmamasdan ang aking itsura. Litaw ang aking mga hita at halos makita na ang suot kong panty sa t-shirt ni Skipper. Sakto lang naman kasi ang size nito. Isama pa ang katangkaran ko, so there's nothing it can do to hide my thighs. My eyes searched for the gown I was wearing yesterday, but I couldn't find it here in the whole room. Ipinadala ko na kanina sa laundry ang gown mo para malapan na to. Wika ni Mami. Siguro ay napansin niya ang paglingalinga ko. I have a lot of new clothes that haven't been worn yet, Ate Selena. Bibigyan na lang kita pero kumain na muna tayo. Nagrereklamo ng mga sawa sa tiyan ko eh. Natatawang saad naman ni Sure Love habang humihima sa kanyang tiyan. Sige, thank you. I immediately went into the bathroom. I saw some of Skipper's robes hanging neatly next to the shower room. So I took one and put it on. Napasamyo ako sa robe dahil sa bango nito. Pakiramdam ko ay nakayakap sa akin si Skipper. Kaagad na rin akong lumabas at naabutan kong itinutulak na ni Sure Love ang wheelchair palabas ng pinto. Bahagya pa akong nagulat nang pumasok kami sa isang elevator. Kailangan ng elevator para kay Mami. Napatango-tango ako sa sinabi ni Sure Love. When we entered the dining room, Rian was there and busy preparing food. Kaagad siyang sumimangot nang makita niya ako. Senyora, tumawag nga po pala si Senyor. Ipinaalam niya po sa inyo na uuwi daw po siya dito ngayong araw. Sabi ni Rian habang nagsasalin siya ng juice sa baso na nasa tapat ni Mami Sofia. Uuwi si Daddy? Yay! Uuwi si Daddy! Nagsisigaw sa tuwa si Sure Love. Ano? Mami Sofia was stunned and obviously surprised. Nabitawan niya ang hawak niyang kutsara at napalingon sa akin. Is there a problem, Mom? Tanong ni Sure Love nang mapansin niya ang biglaang pagkabalisa ni Mami Sofia. Wala, kumain na tayo. Nagsimula na kaming kumain. Pero kapansin-pansin ang pagkawala sa sarili ni Mami Sofia. Tama kaya ang hinala ko? Kung hindi ako nagkakamali, ay siya ang asawa ni Mami Sofia at ang ama rin ng kanilang anak na panganay na inilayo niya kay Mami. Anak? Kaagad akong napalingon kay Mami Sofia. I am currently in Skipper's room to take a shower. Total ay nabigyan na ako ni Sure Love ng napakaraming damit na parang pang isang buwan ata kong susuotin ang mga ito dahil sa dami. What is it, Ma'am? Kaagad akong lumapit kay Mami na kapapasok lang ng silid. Kaya niya namang patakbuhin ang siya lang ang kanyang wheelchair. Nakita kong may itinaas baba lang siya sa gilid nito para tumakbo at huminto ito. Maari bang huwag ka na munang lalabas dito sa silid ni Skipper? Hanggat hindi nakakaalis si Senyor po ba ang asawa niyo po? Kaagad kong putol sa sinasabi niya. Pansin ko pa rin ang kanyang pagkabalisa. Ganun na nga. Pasensya na anak. Ayoko lang makita niya na... ayokong makita kanya. Napatungo ang kanyang ulo sa huli niyang sinabi. Natahimik naman ako at naguluhan. Why? What is the reason? Why do I have to hide? What does Senyor have? Hindi po naman kami nagkikita niyon at mas lalong hindi pa kami nagkakakilala. Don't get me wrong, anak. May problema lang kami at ayoko lang madamay ka. Baka magtanong din siya kung bakit. It's okay, Ma'am. Dito lang po ako muna. Don't worry, hindi po ako lalabas. I cut off what she was saying because I noticed she was having a hard time explaining to me. Napatitig na naman siya sa akin at haya na naman ang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mapangalanan.
Halika nga dito. Naiiyak niyang sabi, kasabay ng pag-angat ng kanyang mga kamay sa aking harapan na tila gustong yumakap. Kaya naman, wala akong nagawa, kundi lumapit sa kanya at yumakap din. Nagyakap kami ng mahigpit at ito naman ang pag-alab ng emosyon sa aking dibdib. It was as if my heart knew the woman I was hugging right now. Chapter 46. Sinunod ko nga ang bili ni Mami Sofia. Even though I was so bored here in Skipper's room, I still stayed here all day long. Pagsapit ng tanghali, ay pinadalhan lang ako ng pagkahain sa isa nilang taga-silbi. Maging si Sherlove ay hindi nagtungo dito na aking pinagtaka. I tried to contact Skipper's cell phone number, but it was offline. I also turned off my phone immediately because Allen called for almost a minute para lang pauwiin ako. Nagpaalam naman na ako kay Mommy that I would be gone for a week. I lied that I went with Maisie on vacation so they wouldn't have to worry anymore and they wouldn't look for me anymore. I glanced at the clock and it was exactly 5 o'clock in the afternoon. Nangawit na ako sa kakahiga sa kama at sa kababasa ng ilang book ni Skipper na naririto sa kanyang room. Bumangon ako at naisipan kong lumabas sa balcony to get some fresh air. I was stunned and couldn't believe what I was seeing right now. Mula pala dito sa balcony ay tanaw na tanaw ang mga naggagandahang bulubundukin sa ibaba. Ang malawak na kapatagan sa ibaba, karagatan. City na ngayon ay nag-uumpisa ng mabuhay ang mga street lights. Ang sarap sa mata, ang ganda nilang pagmasdan. Nagsisi tuloy ako kung bakit ngayon lang ako lumabas dito at binuryo ko ang sarili ko sa loob ng silid. Napalingon ako sa kanan at doon ay nakita pala ang malaki at mataas na gate na nasa di kalayuan ng villa. I frowned when 3 black cars entered. I stared at them and frowned even more nang mamukhaan ko ang mga ito. These 3 cars are familiar to me. Or maybe they are just the same? Huminto ito sa harapan ng mansyon. Kaagad nagsilapitan ang mga security na armado ng mga baril at pinagbuksan ng pinto ng kotse ang senior. Isang pamilyar at maedad ng lalaki ang bumaba mula sa kotse. Mas tumungo pa ako sa balcony at pinakatitigan ang lalaki. I was just on the 2nd floor of the mansion, so I could clearly recognize their faces. Siniguro ko na lang na bahagya akong nakakubli, so they wouldn't notice me right away. Wait, tama ako. I can't be wrong. He's that man. The man I faced on the island recently. That's him. Flashback. Skipper? Lalapitan ko na sana si Skipper na kakalabas lang sa restroom. May kalayuan pa ang kinaroroonan ko, ngunit sa kanang bahagi siya nagtungo. Mabilis siyang maglakad kaya hindi ko siya mahabol kaagad. Hindi pa ako gaanong nakakalapit sa restroom, ay lumabas naman doon si Kuya Shield at Empress. Kuya Shield held Empress' hand and they also went to the right side. When I got to the door of the restroom, it opened again. And Mommy came out there, and she was not alone. There were a few more men behind her. Si Lina? Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Mommy. Ma'am? Walang emosyon kong sagot. I turned to the man behind her. Based on his posture, he's not just a normal businessman. Isa siyang mataas na tao, tinitingala at mukhang walang sasantuhin. Sa kanya namang likuran ay ang mga bantay niya, and I noticed some of their weapons tucked around their waists. Is this si Lina? You're a big girl. Very beautiful, Iha. Manang-mana ka sa iyong ama. Malawak ang pagkakangiti niya sa akin. Mas lumapit siya sa akin and tried to touch my cheek, but I immediately stepped back. I noticed that he was stunned by what I did. Selena, don't be rude. Saway kaagad sa akin ni Mommy. I'm not.
Hindi lang po ako sanay na hinahawakan ng ibang tao. Thanks for your compliment, by the way. I have to go. Good night. I immediately turned my back on them without waiting for their answer. Ngunit muli ko silang nilingon at hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa akin ang lalaki. Napahawak ako sa aking dibdib nang bigla na lang bumilis ang pagtibok nito. Is he the husband of Mommy Sofia? Is he the father of the child he moved away from her mother? Napakasama niya. Naikuyom ko ang aking mga kamao at bigla na lang namuo ang galit sa aking dibdib para sa kanya. I clenched my fists and suddenly anger welled up in my chest for him. How did he do this to Mommy Sofia? How did he do this to his own daughter? Where is she now? Where did he take her? Hindi ako matatahimik kung magkukulong lang ako dito. I need to talk to him. I immediately went back to Skipper's room. Nagpatuloy ako hanggang sa pinto at binuksan ito. Tumanaw ako sa magkabilang hallway, pero walang katao-tao, kaya minabuti ko nang lumabas. Naglalakad ako sa hallway sa kanan hanggang sa marating ko ang malawak na corridor at sa gitna nito ay ang malapad at mataas nilang hagdan paibaba. I turned to the left and saw that the elevator door was open but no one was there. Lumapit ako sa railings at sumilip sa baba. Natanaw ko ang paglalakad ni Senyor sa living room na kapapasok lang ng pinto. Daddy! Dinig ko mula dito sa itaas ang pagsigaw ni Sherlove. Kaagad niyang sinalubong si Senyor at niyakap ng mahigpit. Mommy Sofia was also there while riding in her wheelchair. Nang magbitaw si Senyor at Sherlove mula sa pagkakayakap, ay kaagad ding nilapitan ni Senyor si Mommy at hinalikan sa labi. Napabaling na lang sa iba ang aking paningin. Kung titignan ay isa silang masaya at perpektong pamilya. Pero sa likod nito ay nagtatago ang kadiliman. At doon ay patuloy na nangangapa sa dilim si Mommy Sofia at ang nawalay niyang anak. I'd better go back to Skipper's room for a while. I don't wanna ruin their moments right now. Who am I to interfere in their lives? Pero alam ko rin, sa sarili ko, na hindi ako matatahimik kung hindi ako kikilos at mananahimik na lang sa isang tabi. Midnight. Nagising ako nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Bumangon ako at lumabas ng silid. Tahimik, walang katao-tao, at medyo madilim ang paligid. Bumaba ako ng hagdan at nagtungo sa kusina. Maingat akong naglakad upang hindi ako makalikha ng ingay na ikabubulabog ng mga natutulog na sa oras na ito. But I was stunned when I saw a shadow on the corner of the stairs. Naaaninag ko ang pinto sa ilalim ng hagdan at doon pumasok ang anino. Who's that? May nakapasok ba na magnanakaw dito sa loob ng mansyon? But that was impossible to happen because of the number of guards outside at lahat sila ay may mga kanya-kanyang armas. Binalot ako ng kuryosidad and even though my heart started beating faster, I still slowly walked down the stairs to follow the shadow that entered there. Marahan kong binuksan ang pinto at humakbang papasok, ngunit napasigaw ako ng malakas. I fell and was dragged down to the stairs. Iba't ibang parte ng aking katawan ang tumama sa matigas at bawat kanto ng hagdan. Tumama ang aking ulo na nagpamanhid dito. Hindi pa humihinto sa pagbulusok ang aking katawan sa ibaba, ay tuluyan na akong kinain ng kadiliman. Chapter 47. Pakiramdam ko ay umiikot ang paligid ko. Even though my eyes remain closed and all I see is darkness. This is your son's fault. Siya ang nagdala kay Selena sa kapahamakan. Tangka ko na sanang ibubukas ang aking mga mata nang marinig ko ang mariing bulong ni Mommy sa kung sino man ang kanyang kausap. He's your son too. I was stunned and frowned when I heard the answer of a familiar male voice.
Si Senyor. Hayop ka talaga. Why are they together again? And where am I? Sa pagkakatanda ko ay nasa mansyon ako ng mga Steinfeld. At ano ang nangyari? Kung sana ay binantayan mo ng maayos yung anak mo, ay hindi yan mapapahamak. Anak mo rin siya at nasa poder mo siya nang mangyari ang aksidente. So no one else should be blamed here but you at ang magaling mong babae, pati na rin ang anak mo. Nagulantang ako sa aking narinig at hindi ko na napigilan pa ang pagdilat ng aking mga mata. What do they mean? Anak? Ako ba? Ako ba ang tinutukoy nila? Tumigil ka na, Magdalene. Mom? I saw them arguing as they stood by the door, a little farther away from where I was. They both stiffened from their positions and slowly turned to me. Anak, Selena, kanina ka pa pagising? Did you hear anything? Aligaga siyang lumapit sa akin. Whose child are you talking about? Hindi siya makasagot at napansin ko ang ilang beses niyang pagbali sa kanyang mga daliri na lumilikha ng ingay. Lumingon ako kay Senyor at mariin lang siyang nakatitig sa akin. Tell me, who's the child you're talking about? Sa kanya naman natuon ang aking atensyon. Tell her the truth, Magda. Shut up! Putol kaagad ni Mami sa sasabihin niya. Mom, who is he in your life? Why are you always together? I thought it was just about business. Why he was always with you? Where's Daddy? Where am I? Hindi ko na mapigilan ang pagtaas ng aking tinig. May itinatago sila sa akin. At alam kong may kinalaman iyon sa akin. Magdalene, tell her. She has the right to know. No! Muling putol ni Mami sa kanya at kaagad siyang bumaling sa akin. Don't listen to him. Magpahinga ka muna, anak. I already called your daddy. He's coming here. I'm her father. You get out! Ma'am! Siguro ay halos malagot na ang mga ugat sa aking leeg dahil sa malakas kong pagsigaw at ikinagulat naman niya iyon. Selena, anak. Is he my father? Is he my real father? Umaagos na ang masagana kong luha sa aking mga pisngi. I'm not a fool. What I heard is clear, and with Mommy's actions, she's still trying to hide everything from me. Anak? What's going on here? Selena, anak? Biglang pumasok ng silid si Daddy, ang kinalakihan kong ama. Dad? Patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. The best father I've ever known in this world is not my real father. What happened to her? Why does she have a bandage on her head? What happened to you, sweetheart? Saan mo nakuha ito? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Daddy habang puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Napahawak ako sa aking ulo at ngayon ko lang din napagtanto na nakabalot ito ng benda. Saan ko nga ba ito nakuha? Bakit ako napunta dito sa hospital? Ilang segundo pa ang lumipas bago ko naalala na naglalakad ako sa madilim na mansyon. Yeah, right. I was on my way to the kitchen to get something to drink because I was feeling thirsty. But I saw a shadow enter under the stairs where there was a door. I followed the shadow. I also entered the door but I fell. Yeah, right. May hagdan sa pinto na iyon pa ibaba. Saan patungo ang hagdan na iyon? At sino ang anino na pumasok doon? Magdalene, anong nangyari? Nagulat ako sa malakas na tinig ni Daddy. I don't know. Why don't you ask your daughter? She lied to me. She said she was on vacation with her best friend Maisie. Tapos ngayon ay malalaman kong sa bodyguard niya lang pala siya sumama sa mansyon nila. Bodyguard? Is this skipper? Tila natauhan naman si Mami sa kanyang sinabi.
Nangunot naman ang noo ni Daddy at puno ng pagtataka. And what are you doing here, Mr. Philip Steinfeld? Baling ni Daddy kay Senyor. Seraphine, siya ang nagligtas sa anak mo. Singit kaagad ni Mommy. How did that happen? Did the accident happen at your mansion? Are you Skipper's father? Sunod-sunod na tanong ni Daddy kay Senyor. Si Senyor naman ay hindi man lang kakakitaan ng kahit kaunting takot o kaba sa nangyayari. Seraphine, sa labas na lang tayo mag-usap. Pagpahingahin natin ang anak mo. Sa sinabing iyon ni Mommy ay kaagad kong hinawakan ang braso ni Daddy. Napalingon naman siya sa akin. Dad, no matter what happens, you are my only dad. You are my only dad I love the most. Wika ko kay Daddy habang patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. He smiled and I immediately wiped away my tears. I think I need to leave. Napalingon naman ako kay Senyor nang magsalita ito sa mahinang tinig. Hindi ko na nakita pa ang kanyang mukha dahil kaagad na itong tumalikod at lumabas ng silid. Daddy loves you so much, always remember that. He kissed my forehead. Get well soon, sweetheart. Mag-uusap lang kami ng mami mo. Tumango ako kay Daddy at sakal sila lumabas ng aking silid. I was left alone and I didn't know what to think and what I should do with what I learned. Malabo pa rin ang lahat para sa akin at hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. At siya? Si Senyor? Does this mean, am I the child that Mami Sofia is referring to? Ako ba ang anak na inilayo niya sa tunay niyang ina? Si Mami Sofia ba ang tunay kong ina? And if it's true that Senyor is my real father, is my suspicion correct? Magkapatid ba kami ni Skipper? Hindi maaari. Hindi pwedeng mangyari yun. Napalingon ako sa pinto nang bigla itong bumukas at pumasok si Skipper na puno ng pag-aalala. Princess, what the fuck happened? Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at ilang ulit niyang hinalikan ang nakabenda kong noo. Skip, tell me. Hinawakan ko ang kanyang mga braso. Natigilan siya at napatitig sa akin. What, may nangyari ba? There was confusion in his eyes. Tell me the truth, Skipper. Magkapatid ba tayo? Totoo ba? What? Nanigas siya sa aking harapan at tila hindi makapaniwala ang kanyang itsura habang nakatitig sa akin. Answer me, Skipper. How did you find out about that? Just answer my fucking question. Yes, Selena. Hindi ka nagkakamali. Sabay kaming napalingon sa pinto ni Skipper nang pumasok naman doon si Allen habang pumapalakpak ang mga kamay at nakangising nakatitig sa amin. You two are siblings at hindi maaari ang gusto niyong mangyari. That's a great sin against God.